Kapitan, wala na bang mas ibibilis itong barkong ito? Daan pa tayo dyan sa mga bukirin na yan, Doña Victorina. Ang lunas ay napakadali. Maghukay ng kanal sa Maynila. Magbukas ng bagong ilog at tabunan ang ilog Pasig. Sa panukalang ito, malaking pera ang maigugol, Ginoong Sis. Pwes, sumira at gumamit ng mga bilanggo at pihat upang walang perang gugugulit sa paggawa. Ngunit, maaari lamang niyang magbunga ng paghihimagsik. Nag-alsa na ba minsan ang bayang ito? Pero, hindi na kayo ang kaharap ng mga taga-Egypto. Ang lupain na ito ay maraming beses na himagsik dahil sa sapilitang paggawa. Ang mga pulong ito ay hindi na muling maghihimagsik. At kayo, Padre Salve, anong silbi ninyong mga praile kung maghihimagsik ang bayan? At huwag kayong bumanggit ng pangangatwirang pawang katunggali. Siya'y napakawalang utang na loob at talakayin pa ang mga bagay na ito sa barko pa naman. Naghanap na ako ng isang tunay na panukalang matipid at kapaki-pakinabang upang linisin ang mahabang lawas sa Laguna. At maaari ko bang malaman kung ano iyan? Pilitin lahat ng bayang magkakatabi para mag-alaga ng pato. At ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng panginginain ng susong maliliit ang magpapalalim ng lawa. Maaari ko bang isulat ang tungkol sa bagay na iyan? Pero, Don Custodio, kung lahat ay mag-aalaga ng pato, darami ang mga maduduming balot. Mabuti pa'y matabunan na ang lawang ito para hindi na dumami pa ang mga nakakadiring balot. Ew. Tinitiyak kong hindi may isa sa katuparan ang Akademya ng Wikang Kastila. Isa sa katuparan po, Kapitan Basilio. Hinihintay lamang po namin ang pahintulot. Niregaluhan na namin si Padre Rene ng 2 kabayo. Siya ay nangako sa amin makikipagkita sa General. Sasalungatin niyan ni Padre Sibayla. Bayaan niyong salungatin. Kaya nga narito yan sa vapor ay magkipagkita sa General na nasa Los Baños. Makakuha man kayo ng pahintulot, saan naman kayo kukuha ng salaping gugugulin? Meron na po. Aambag po ang bawat estudyante. At ang magtuturo? Ang mayamang si Makaraig ay nag-alok ng isa sa kanyang mga bahay. Kung sa bagay, hindi masama ang panukalang iyan. Ngayong hindi na mapag-aralan ng Latin, ay pag-aralan naman ang wikang Kastila. Diyan makikilala na tayo'y lumalakad ng paurong. Iyong mga tao sa una, Basilio, kapag nangmumungkahi ay balakid sa halip na kabutihan. Ibig nilang makuha ang lahat na parang bola ng bilyar, makinis at mabilog. Mauna na sa inyo, mga Ginoo. Totoo nga bang ang mga tao sa inyo ay hindi makabili ng alahas? Hindi nga po bumibili sapagkat hindi naman kailangan. Wala akong masamang ibig sabihin. Mabuti pa isamahan nyo na lamang ako uminom ng serbesa. Maraming salamat po, pero hindi kami uminom ng sorbesa. Ayon kay Padre Camora, ang pag-inom ng maraming tubig ay sanhi ng kawalan ng sigla ng tao. Sabihin niyo kay Padre Camora na mas makakabuti sa kanya ang pag-inom ng maraming tubig. Sa halip, ang serbesa. Makakaiwas pa ito sa mga chismis ng mga taong relihiyoso. O sige, maiwan ko muna kayo. Bakit mapusok ka ngayon? Ewan ko, parang natakot ako sa taong iyon. Hindi mo ba siya kilala? Siya ang tagapagpayo ng Kapitang General. Ha? Totoo? Ganyan ang naririnig ko sa mga taong pumupuri sa kanya kapag nakaharap. At kapag siya ay nakatalikod, minumura naman siya.
Datapot iilan lamang yan sa mga kailangan natin. E di buwis buhay na ang gagamitin. Buenos dias, Ginoong Senyor. Hindi kita nakita kanina. Ipagkumanhin niyo po, Senyor. At saan ka ba kasi napaparoon? Sayang lamang at hindi mo nakita ang mga magagandang tanawin kanina ay ating binaybay. Napamasyal lamang, Senyor. At isa pa'y walang saysayang isang puok kung wala namang balot ng mga alamat. Alamat ba kamo? Kasi kung alamat lamang ang pag-uusapan, ay tila lahat ng Ilog Pasig ay mayaman na rin. At ano ang alamat na yan? Noon pa may nakakapagsabi na ang bato dito ay mabubuhay sa ngayong. Ito'y sinasamba raw ng mga tao bago pa man dumating ang mga Kastila. Ilan sa mga taong nakapagsabi, natahanan rin daw ito ng mga espiritu. Kung kaya't palaging may inkwentrong mga bangkang tumataob. Tuwing dumaraan sa ilog, datapot biglang naglalaho ang pumahing iyon at tampalasin itong nagsilbi na lamang na pugad ng mga tulisan. Gandang alamat. Mayroon pang isang alamat, ngunit hayaan mong si Padre Florentino ang magsalaysay. Mayroong magkasintahan taga-Espanya na ang lalaking mag-aaral ay nangako sa kanyang iniibig ng isang kasal. Subalit sa hindi inaasahan, ang lalaki ay naging isang arsobispo sa Maynila. Kung kaya't naging mahirap para sa dalaga ang mga Kahanga-hanga, di ba Ginoong Simon? Ang mga alamat na iyan ay hindi dapat palampasin. Nais ko itong may sulat. Mukhang papasok na tayo sa lawa, Kapitan. 13 taon na ang nakaraan. Merong filibustero dito ang nagnangalang Gibara. Gibara ang pangalan niya, Ginoo. Tignan niyo na lamang ang lawang iyon. Ano ba ang nangyari sa bangkay, Kapitan? Guardia Sibil na mismo ang nagsabi noong hinahabol nila ang bangka ni Ibarra. Andun sila! Hindi pwede makatakas si Senyor Ibarra! Senyor Ibarra, kailangan natin magpalit ng damit sapagkat ikaw yung puntrila ng mga Guardia Sibil. Bilyas, hindi na kailangan. Tumakbo na tayo. Hindi maaari, Senyor Ibarra. Na ito raw ay tumalon at lumangoy sa lawa. Sa tuwing lilitaw daw ang ulo nito'y walang pang-aalilangan nilang pinauulanan ng bala. Pagalipas ng ilang sandali ay namataan na lamang nila ang kulay dugong lawa at hindi na nila ito naabot ng kanilang tanaw. Yun lamang ang nangyari. Pwede kasama rin siya ng kanyang ama na filibusterismo. Karapat dapat lang yun sa kanila. Ang pilibusterong kagaya nila ay walang bilang sa lipunang ito. Mukhang hindi ka mapalagay, Ginoong Simon. Ayos ka lang ba? Mukhang nahihilog ka, Ginoo. Hindi ba dapat sanay ka dahil isa kang manlalakbay? Magandang araw, Kabesang Tales. Magandang araw din sa iyo, Padre Camora. Ano yung pakay nyo? Narito kami upang manilan 30 pisong buwis. Total na kapag-ani ka na ng pananim. Paunmanhin, hindi mo na kami makapagbayad. Kung hindi kayo makakapagbayad ngayon, ito ay may kapalit. Ama, bakit ba tayo sinisingil na ganong kalaking buwis? Tiisin mo na lang, anak. Ipagpalagay mo ang 3 pisong iyon ay natalo sa sugal or nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya.
Anak, manalo ka man o matalo, tiyak na maghihirap ka. Ni isang saplot ay walang matitira sa'yo. May katwiran ang iyong ama, Sinta ko. Kabit ng tali, sumama ka sa amin. Ama! Ama! Hindi maaaring makulungan niyo yung ama. Ama! Ina, mamamasukan mo na ako bilang alila sa ating kapitbahay na mayaman para matubos si ama. Bakit ka nandito? Wag po! Ako po ito, si Basilio. Matutulungan ko ba kayo, Ginoo? 3 taon na ang nakakalipas ng ating ilibing ang aking ina sa pogbi na ito. At ikaliligaya ko'y makaganti rin naman sa inyo, Senyor Ibarra. Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihin. Halika. Naglagalag ako at nagsikap, makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layo. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan. Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan at magiging sanhi ito ng pagpapalit-palit ng mga pulo. Isang pagkakamali! Ano ang gagawin niyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo? Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang labanan ang lihis na kaakala. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay pa. Ginoo, napakalaki kong karangalan ng pagpasahan ninyo ng inyong mga balag. Ngunit hindi ko yon magagampanan ang mga hinihiling nyo. Ang tanging balak ko lang ay gamutin ang aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking pag-asang hinihintay. Kung magbago ang iyong paniniwala, ay hanapin mo ako sa tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso.
Sa wakas ay natagpuan ko na rin ang aking hinahanap. Nag-aliw ka ba ng mabuti, penitente? Ganoon din ikaw. Masayang masaya. Maanyayahan kaya ako ni Padre Camora na magbakasyon sa kanilang bayan? Alam mo ba, Placido? Napakaulol talaga ni Basilio. Aanhin niya kaya ang isang dalagang hindi marunong magsalita ng wikang Kastila at wala pang yaman at naging alipin pa. Pumasok na lang tayo sa klase ni Padre Milion. Mamaya na muna, ibig ko pa munang magbasa. Walang galang, magbabayad ka rin sa akin. Walang galang, magbabayad ka rin sa akin. Antukin! Ano ka? Tamad? Alam mo ba ang iyong leksyon? Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa likuran ba'y nakakapagpabago na nasa harapan o hindi? Bulungan mo ako, dali! Aray, napakahayop mo naman! Ikaw na magaling na tagabulong. Hindi kita tinatanong ngunit ibig mong sagipin ng iba. Ngayon iligtas mo ang iyong sarili. Ano ang iyong pangalan? Placido Penitente. Ahay, Placido Penitente. Lalong mabuting itawag sa iyo Placido Bulong. Ngunit kailangan kitang bigyan ng parusa sa iyong pagdidikta o pagbubulong. Ano pat kulang ng isa at mabubura ka na sa talaan. 15, ngunit hindi po ako lumiban sa klase ng higit sa 4 kung sakaling ikalima pa lamang ngayon. Dahil bihira ko basahin ng talaan, sa tuwing nakakahuli ako ng isay, nilalagyan ko ng 5 guhit. Tama na, Padre, tama na. Mailagay po ninyo ang guhit na ibig niyong ilagay pero wala kayong karapatan na laitin ako! Hindi na ako magatayin sa inyong klase! Narito na ang liham mula kay Don Custodio na ibinigay ni Pepay ang kanyang kasagutan sa ating kagustuhan. Kay buti ng taong iyan. Mabuti nga. Wala rin akong nakikitang masama rito. Kung kaya rin ni Padre Irene na magkaroon tayo rin salo-salo. Ginoong Isagani. Napagtawag niyo daw po ako, Padre. Maupo ka at lubos kitang makausap. Nagigiliwan kong makausap kita sapagkat ikaw ay malinaw na mamahayag sa aming mga Dominiko. 8 taon na akong nagtuturo, ngunit marami pa sa kanila ang naninira sa akin. Hindi ko po sila masisisi, Padre. Matanong nga kita, anong gusto niyong magahan na Pilipino ang nais niyong ipagpatuloy?
Tuparin ang tungkulin niyo, Padre. Mahirap bang intindihin yon? Huwag niyong ipagmuha sa amin na hindi kami karapat dapat na matuto dahil balang araw ay hangarin namin ang paglaya. Ang karunungan ay dapat ipagkaloob lamang sa dapat na pagkalooban. Ipagpaumanhin niyo po, Padre, pero kung ano kami ngayon ay kayo pong may gawa. Iho, kami ay sumusunod lamang sa batas ng pamamahalaan. Ang pamahalaan at pralina rin ang pumipilit sa aming mga Indyong gumawa ng karunungan na inyong pinagkait sa amin dahil tinuturing niyo kami mga mangmang. Sige, Iho, ipinapangako ko, ang lahat ng iyong pinagsasabi ay sasabihin ko sa kaparian. Kamusta ang mga pulseras na kinuha mo sa akin? Senyor Simon, akin lugi, akin makaski. Anong nalugi kayo at bumagsak, Quiroga? Akin bigay 3 pulseras sa akak ganda at kabiga-bighani na babae na kaibigan akin. Tapos dami pa utang, wala namang nagbabayad sa akin. Putragis, nangangailangan pa naman ako ng salapi. Inaakalang mababayaran niyo ako. Kung hindi niyo magagaway, sa iba na lang ako lalapit. Ngunit, kinakailangan ko ng 9,000 piso upang ipangdulas ng kamay at ipangpikit ng mata. Siya, ako'y payag na sa pangako mo. Ikaw, aking bahala, senyor. Marating kaya siya? Paulita, dumating ka. Donya, magandang araw po. Ikaw, alam mo ba kung saan nagtatago ang hangal na Tiburcio? Hindi ko po alam, Donya. Di bali na, puntahan ko na lang ang aking magpapangasawa. Nakakabiglang nandito ka. Ikaw nagkipagtipan sa akin. Paano hindi? Ngunit kagabi, di mo man lang ako pinansin. Yung mga matay, hindi mahiwalay sa mga artista. Nasa iyo ang atensyon ko. At ang ideyang pumunta ka, kahit may pinag-usapan na tayo. Pinilit lamang ako ng aking sa pag-asal. Makita. Ngunit bakit kasama mo si Pilares? Tandaan mo, wala siyang halaga sa akin. Ang aking ali ang umiibig sa kanya. Ang paalala ng iyong mukha, ang dalisa ng aking bayang kilalakan, ang nais kong makalaya. Kung paparoon, kahit minsan yakapin mo ang landas na iyon at laruin ang iyong mga daliri, ang tubig sa batisan. Ngunit balita ko ay daraan pa sa bundok upang makarating doon. Tiyak madaming lintas sa daan. Pupunta lamang ako kung nakakarwahe o tren. Hindi magtatagal, magkakaroon din doon ng daang bakal. Ngunit kailan pa? Pag ako'y matanda na? Naniniwala ko na madali lamang dahil patuloy kami sa pagtsatsaga, kabayanihan na ang gantimpala ay kaginhawaan. Pangarap? Paano kung wala kayong mapapala? Mga padre, ano ang inyong itataya?
Ano ba ang maitataya namin? Ang general ay makakataya ng anumang maibigan, ngunit kami ay mga pare. Ay kayo ni Padre Irene ay magbabayad ng pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan. Alam ninyo, ang kabaitang taglay ng bawat isa ay hindi katulad ng brilyanting na paglilipat-lipat ng kamay. Pinagbibili na sa isa, pinagbibili pa sa iba. Kung gayoy, papayag na lamang akong magbayad ng mga pangako sa halip na magbayad ng kwalta. At ito naman, ang ibabayad nito sa akin ay isang bale sa 5 araw na pagkabilanggo. Ano naman ang mapapala ninyo? Malaki ang nais ko lipunin ang lahat ng may masasamang budhi. Mapangahas na hiling, bukod sa paglaktaw sa ating kapangyarihan. Ang kahilingan ay kahina-hinala. Isang anyo ng paghihimagsik o pag-aalsa. Ang kahilingan, pamumunuan ng mga binatang naghahangat ng pagbabago at kayabangan. Sa palagay ko ay dapat itong sangayunan ng pamahalaan upang ipamalas ang ating pagtitiwala sa kanila at bilang katibayan ng ating pagiging matatag. Ikaw ba si Basilio ang nagnakaw ng mga dokumento? Oo, ako si Basilio. Ngunit wala akong alam sa sinasabi mong dokumento. Sumama kayo sa amin. Kapitan Tiago, meron akong mahalagang mensahe sa inyo. Nahuli ng mga Guardia Civil si Basilio. Kapitan, ano nangyayari sa inyo, Kapitan? Kapitan! Kapitan! Huli, hindi ganyan ang tama ng pagdarasal. Huli, nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Basilio? Siya ay kinulong siya ng mga praile. Ano ho? Kaawa-awang Basilio, wala man lang ako magawa sa kinahihitnan niya ngayon. Isama mo pang namatay na si Kapitan Tiago. Sinabi mo na ba sa kanya? Oo, sinabi ko. Tama na, Huli, walang mangyayaring himala kung iiyak ka lamang. Iisa lang ang paraan na alam ko. Si Padre Camora lang ang makakatulong sa akin. Pwede subukan natin, hindi ka naman siguro niya pagnanasahan dahil sasamahan kita. Ngunit natatakot po ako, hindi kaya ng aking budhi. Ang hinihinging kapalit ni Padre Camora. E di hahayaan mo na lamang na tuluyan ng mamatay si Basilio. Nasa huli ang pagsisisi, Huli. Sino ang bibisitahin mo? Si Basilio po. Halika at samahan kita sa kanyang kulong. Basilio, may bisita ka. Ginoo, mayroon po akong dalang balita. Ano yan, Sina? Balita po galing sa Tiani. Tungkol saan? Tungkol po sa mga mahal ninyo. Ano? Sinahuli at hanggang selo po. Ano
Anong nangyari sa kanila? Tandang selo po ay nawawala. Kailan ba? Anong nangyari? Si Huli? Si Huli po. Ano? Si Huli po ay patay na. Bakit? Anong nangyari? Paano? Ito lang po ang may babalitan Ginoong Basilio. Paalam po. Huli, pag nagatapos na akong mag-aral ng ministro, hindi mo na kailangan magpaalala. Pag makari na rin na. Hindi maaaring ipagpatuloy pa namin ni Saga niyang relasyon na ito. Nagkamali siya, nabilanggo siya. Hindi ako pwedeng umibig sa isang lalaking mali ang pagkakakilala sa lipunan at kalaban ng lahat. Paulita, pakinggan mo muna ang aking sasabihin. Ako ang iyong mahalin sapagkat ako ay isang matalino, maliksi, at higit sa lahat, anak ako ng mayamang mangangalakal. Kaya ako ang iyong mahalin. Kung sa bagay, mas magiging komportable nga ang aking buhay kung ikaw ang aking pakakasalan. Kalimutan mo na ang indiyong si Isagani. Ako ang iyong pakasalan. Oo, ikaw ang mas nababagay sa akin. Pumasok ka, Basilio. Ginoong Simoy, ako ay pinarurusahan ng Diyos dahil hindi ko pinansin ang pagkamatay ng aking ina at aking kapatid noong sila ay nabubuhay pa. Kahit noong himagsikan ay hindi ako nakialam kahit ako ay nakulong ng walang dahilan. Kaya napagtanto ko na ako ay sasama sa iyong paghihimagsik. Katarungan ay nasa panig ko dahil ang nais ko ay ang kabutihan ng mga inaapi. Maraming salamat at sumama ka sa akin. Ito ang lampara ang gagamitin sa aking paghihimagsik. Dinamita? Bakit may dinamita sa loob ng lampara? Mamayang gabi ay magkakaroon ng pista. Ilalagay ito sa gitna ng handaan. Ito'y magliliwanag, ngunit pansamantala lamang. Pagkatapos ng 20 minuto, ay magwawala ang ilaw nito. Sa oras na itinaas ang mitsa nito, ito'y sasabog. Kung kayo'y, hindi niyo na po ako kailangan. Ito ang iyong gagawin. Kapag sumabog ang dinamita, lalabas ang mga taong ginasundo ko. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dadalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil naroon ang armas na gagamitin sa paghihimagsik. Hintayin mo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin mamayang alas 10 ng gabi. Ihanda ang mga dinamita at ang mga pampasabog. Ito na ang takdang panahon
upang wakasan ang pamumuno ng mga Kastila. Ikakasal na pala si Paulita kay Juanito Pilaes. Kawaawang isa gani. Paniguradong maraming mamamatay sa pagsabok maya-maya lamang. Hindi naman ako dapat mangamba dahil wala naman akong utang na loob sa kanila. Narito ang aking handog sa bagong kasal. Napakagandang ilawan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maaari na ba namin itong magamit? Oo, bakit hindi? Ilagay ninyo sa inyong kainan. Hindi ka maaaring pumasok. Tignan mo ang iyong kasuotan. Sinabi na hindi pwede eh. Tayo na sa eskolta at magbadali. Ano ito? Isang papel? Mane Tesel Pares. Crisostomo Ibarra. Ha? Marahil isang biro lang yan. Isang masamang biro. Isang pagbabanta mula sa taong matagal nang patay. Si Ibarra, sulat na kamay niya ito. Ituloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang ganyang biro. Hindi kaya nais niya tayong patayin lahat? Marahil ililigtas din ni Simon ang kanyang sarili. Nararapat din akong umalis. Basilio, anong ginagawa mo dito? Isagani, tara umalis na tayo rito. Bakit ka alis? Puntahan natin si Paulita. Iba na siya bukas. Gusto ko siyang makita. Gusto mo na bang mamatay? Ano? Ano bang pinagsasabi mo, Basilio? Makinig ka. Ang lampara sa loob ay may lamang pulbura. Anumang oras ito ay sasabog. Kaya tara na. Ngunit bukas, may iba na siya. Isagani! Kawaan ka sana ng Diyos. Padre Fernandez, pakitaas na lamang ang mitsa. Saglit lamang. Magdanakaw, may kumuha ng lampara. Abulin natin! Galingan mo sa pagpapatama ng baril. Ina! Ano't ako iyong isinilang na may kakambal na sumpa. Ina, ako'y pagod na. Sunduin mo na ako kasama ng Panginoong Diyos sa kinaroroonan mo, kung saan hindi na ako maaaring masaktan pa. Ako'y inabuso na ni Padre Salvi at iniwan na ni Ibarra. Ina, pagod na ako. Kunin mo na ang iyong bugtong na anak. Ni Vida
Halika na at samahan mo ko sa revolusyon. Panahon na para matapos ang pamumuno ng mga Kastila at nang mailigtas ko na rin si Maria Clara. Ngunit si Maria Clara ay patay na. Ano? Ano? Hindi maaari! Sa madilim na hinaharap, hindi ko alam ang kahihinatnan natin, ngunit ikaw lang ang minamahal ko ng buong puso at hindi ko ibibigay ang aking pagmamahal sa iba. Maria! Maria! Tapos na ang ating misyon, Padre. Senyor Simon! Diyos ko! Sandali lang mga tatawag ko ng doktor. Huwag, Padre. Alam kong mawawala rin ako ng ilang sakit. Dadagpin nila ako mamayang alas 8, buhay man o patay. Ngunit hindi ako papayag na kunin nila akong buhay. Diyos ko! Panginoon ko! Huwag kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na at nais kong sabihin sa inyo ang aking lingid. Handa akong makinig sa iyo, Senyor Simon. Totoo po ba, Padre, na may Diyos na gumagabay sa atin? Hindi po ba? Oo, ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag wala na tayong mapuntahan. Padre, tulungan niyo po ako. Hindi ako mamatay na may dalang kasamaan. Nais ko sana mag-umpisa. Oo, makikinig ako sa iyo. Pinlalo ko po ang lahat dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang maghiganti at balikan ang lahat ng umapi sa akin. Walang magagawa ang paghihiganti, bunga lamang ito ng bagong kasalanan. Hindi ko lang maintindihan, Padre, kung bakit ako pa ang kanyang pinaparusahan. Hindi kanya pinaparusahan, anak. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. Isa lamang itong pagsubok na dapat mong lagpasan. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na akong mamamatay. Kung may taong nangangailangan ng mas malinis na hangarin, ay ipahintulot ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi ka makakapaligid ang kasamahan. Ang kayamanan ay isang naging lason sa lahat ng tao. Ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Meron akong magandang mensahe sa inyo. Halagang mensahe. Maganda ba ang tangkali? Hoy, mga! Antot. Buti pa yung natabunan. Suspect. Walang earphone sa awang. Nasa kanya. Kaya nasabutan sa ating Ni?